Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin. Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman yung hinihingi, sabi ni Jesus. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin niya ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi niya para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinilapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at iyalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Si Santiago Apostol ang pinakauna sa lahat ng mga apostol na nagbata ng hirap na binata ng ating Panginoon. Sapagkat sa tradisyon at kasaysayan ng simbahan, siya yung pinakaunang naging martir sa mga apostol. Siya'y pinagutan ng ulo, pero pinapagutan ng ulo ni Haring Agripa dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kayon, sa tradisyon ng simbahan, madalas po dalawang imahe ni Santiago Apostol ang makikita natin. Yung isa, yung nakasakay sa kabayo. Ito yung matatagpuan natin sa simbahan ng Plaridel. Hindi ko lang humasyur, matandaan ko pati sa paumbong ay yung nakasakay pa rin sa kabayo. At saan nagmula ang tradisyong iyon ang mag-iimahe ni Santiago Apostol. Nagkaroon ng pangitain ang mga taga-Espanya na nakita nila si Santiago Apostol mula sa langit na nakasakay sa kabayo bilang isang warrior upang pangunahan ang Espanya sa kanilang pagkipaglaban laban sa mga Moors noong sinaunang panahon. At yung pangalawa na imahen ay yung imahe ng pilgrim, yung naglalakbay, kung saan meron siyang sombrero, merong kapa, may tungkod, at merong seashell. At ito yung mas maraming mga naging imahe ni Santiago Apostol. Kung bakit po, ay dahil doon sa tinatawag nating Camino de Santiago, the way of St. James. Noong medieval times, 3 pilgrim site ang talagang dinarayo. Ang Roma, ang Jerusalem, at ang Santiago de Compostela sa Espanya. Magpahanggang ngayon po, itong Camino de Santiago o Way of St. James, ito'y patuloy na tinatahak ng mga pilgrims. Isa nating pare kasama si Bishop Bart ay ginawa itong Camino de Santiago at hindi ho biro ang pagtahak sa Camino de Santiago. Bakit po? Dahil 500 miles ang lalakarin. Mula po sa boundary ng Espanya at Pransya, doon ang simula, patungo po sa Santiago de Compostela.
500 miles. Kaya halos sa abutin ng 30 to 35 days ang paglakad. Kung iyon ang magiging lakad ay 20 to 25 kilometers per day. Ganun ang ginagawa nung sinaunang panahon. Maski magpangka ngayon naman po, marami pa rin gumagawa niyan. Iba nga lang, iba nakabisikleta, iba ay nakakabayo, pero karamihan talaga ay naglalakad. At sa simula po nung pilgrimage na ito, para may mga souvenir, alam mo mga tao, may mga souvenir na yan. Meron silang pagkukuhanan ng kabibe, yung iba na may dala ng tungkod, yung iba pa ay parang pang may passport. Sa yung passport. Parang kung sa bawat hinto mo, ay doon ka magpapatatak doon sa parang hostel o parang bed and breakfast sa panahon ngayon, kung saan ikaw ay maaaring manatili mag-overnight, magpahinga sa iyong paglalakbay. So 30 to 35 days bago marating ang Santiago de Compostela kapag ikaw ay nagsimulang lakarin ito. At sabi po nila, ang pinakamahirap na bahagi dito ay yung una dahil karamihan ay terrains, mga paakyat. Lalo tikit kapag hindi ka talaga yung sanay ng mahaba ang lakad, pero napakahirap. Pero bagamat mahirap daw, maraming mga tao nagsasabi na napakalaking pagbabago ang nangyari sa naranasan nila sa paglakad sa Camino de Santiago. Dahil siguro sa iba't ibang karanasan nila habang sila naglalakbay, napapagod. Sabi nga sa ating unang pagbasa mula po sa sulat ni Santiago, ni San Pablo sa mga taga Corinto. Maring tayo napapagod pero hindi nagpapagabi. Maring bumabagsak pero tumatayo. Maring nag-aalinlangan, may mga pagkakataong pag-aalinlangan pero hindi nagpapadaig sa pag-aalinlangan natin. Kaya karamihan daw po doon sa mga naglalakbay dito, talagang napakalaking pagbabago nakikita nila, naranasan nila sa kanilang sarili na matapos ang paglalakbay dito sa Camino de Santiago. Ganun ang buhay natin, mga kapatid. Ganun ang buhay natin, isang paglalakbay. Pero bago po yun, kaya po ito nagkaroon ng Camino de Santiago sa Santiago Compostela kasi si Santiago po ay namartir sa Jerusalem. Pero mayroong tradisyon nagsasabi na ang kanya pong bangkay ay dinala sa Santiago Compostela, sa Compostela, Espanya, at doon po inilibing. So namartir siya sa Jerusalem, pero mayroong tradisyon nagsasabi na ang kanyang bangkay, ang kanyang katawan ay dinala sa Compostela, Espanya. At doon ay natayo sa malaking simbahan sa karangalan po ni Santiago, kung kahit ito yung isa sa mga pinupuntahan ng mga tao sa pilgrimage nila. At yun nga po, ang buhay natin isang paglalakbay. Paglalakbay patungo sa kaganapan ng buhay. At habang tayo naglalakbay, katulad ng mga naranasan ng mga naglalakad doon, parang may pagkakataon na napapagod tayo at gusto nating sumuko, pero hindi tayo nagpapagapi. Yung bang tipo na kada hakbang mo napakabigat, na gusto mo na lamang tumigil, gusto mo na lamang na huminto, gusto mo na lamang na bumalik na lang sa dati, umuwi na lamang. Pero dahil nga yung sight, ang paningin natin, ang goal natin ay ang maging talagang alagad ng Panginoon, talagang isabuhay ang ating pananampalataya, hindi kaagad tayo sumusuko. Hindi kaagad tayo nagpapagapi. Maaring huminto, pero para magpahinga, pero hindi titigil. Magpapatuloy pa. Maaring bumagsak, pero tatayo muli. Maaring maraming pagsubok, pagkaligaw ng landas, pero patuloy nating matatagpuan ang landas patungo sa ating Panginoon. Yan ang buhay ng isang Kristiyano, yan ang buhay ng isang
naglalakbay. Hilingin natin ang panalangin ni Santiago Apostol na tayo patuloy niyang samahan sa ating paglalakbay. Na tayo patuloy niyang samahan sa ating paglalakbay. Na tayo kanyang pangalagaan. Tayo kanyang pangalagaan sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Amen. Tingnan niya ikalabag din sa Si Santiago na kapatid ni Juan ay tinawag mula sa pagsusursi ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo sa tulong ng apostol na natuto maglingkod sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag sa mga apostol. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago sa paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula. Ngayon nananalig
nagmamahal sa'yo. Manalangin kay mga kapatido, pangapagain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayan mo kami pakundangan sa nagliligtas sa binyag ng iyong anak upang kasapista ni San Apostol Santiago na nilaw mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumamatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kadin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinamin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ang mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni Santiago, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tilungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Gayon sa kapisahan ngayon, masaya kami nakinabang sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.